Magtayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, anong yung pangalan? Agnes Valdez po. Ilang taong ka na? 31 years old, taga para Marikina po. Ang inireklamo, anong yung pangalan? Leia po, Ortiz, Ilang taong ka na? 36. Saan nakatira? Fairview po. Fairview, Quezon City. Maaari bang isalaysay mo ang lahat ng pangyayari sa likod ng iyong reklamo? Agnes? Oh, Tito Dani, kamusta? Agnes, gusto ko sana magbakasyon dito sa Maynila eh. Nababagot ako doon sa Iloilo. Pwede bang dumito muna ako sa inyo? Ah, ganun ba? Sige ho, walang problema. Tara, Tito Dani, pasok sa loob. Ay, salamat naman. Oh, tara, pasok. Ba, okay pa rin ang bahay niyo ah, kahit wala na si ate. Oo naman. Maayos at malinis pa rin, oh. Oo naman. Oh. Si Ate Lia kasi ang naglilinis dito sa bahay. Ate Lia, si Tito Dana namin. Kapatid din nanay. Dito na muna sa atin magbabakasyon. Oh, Agnes, may problema ba? Tito, kinapos ako sa pera eh. Maliit ng padala ng asawa ko. Oh, ba't di ka manghingi ng tulong doon sa kapatid mo? Mas maganda trabaho sa Singapore kaysa trabaho ng asawa mo sa Qatar, di ba? Ginawa ko na yun. Kaso, dumadaan pa rin kay Ate Lia lahat ng padala ni Kuya eh. Inipit? Lima din kasi anak nila. Sabagay. Isa pa, yun ang pinag-awayan namin. Hindi ko gusto ugali. Tito, punta muna ako sa tindahan. Oh, sige, ako na bahala dito sa bahay. Oo nga pala, sa Ate Lia, saan nagpunta? Nagpaalam sa akin kanina yun eh. Lumabas eh. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Sinabihan ko na yun. Umuwi siya sa pananghalian at sa merienda niyo eh. Hindi ko alam. Sige, ako na bahala rito sa bahay. Oo, sige Tito. Oh, sige. Dali na, dali na. Sige, Kat. Oh. Paulit na. Ano? Paulit na ako. Maalas ko naman talaga, oh. Panalunin niyo naman ako. Galing-galingan mo kasi. Hoy, magaling ako, no? Natsatsambahan mo lang ako. Kasi marami akong pangpusta. Dami ko yatang pera, oh. Talunin niyo kaya ito, ha? Oh. Kaya niyo talunin yan? Oh, sige, laro lang ng laro. Dami, oh. Pero wala may tanong doon. Taya na muna, taya. Oh, ayan. Agnes, Oh, wala kaming makakain kanina. Yung mga anak mo, nagreklamo sa akin. Wala naman akong pera. bakit si Ate Lia? Hindi pa pa bumuwi? Hindi. Yung mga anak mo nag-iiyakan dahil sa gutom. Hinahanap ko nga siya eh. Nakita ko nasa kabilang kanto, nagsusugal. Ang daming pera. Agnes, nasaan ang asawa mo? Nasa Qatar din po. OFW rin. Opo. Kasal kayo? Opo. Sa simbahan, sa West? Sa Wis lang po. Sa West. Si Ate Lea mo, tsaka kuya mo, kasal? Opo. Saan? Simbahan o West? Sa Wis po. Okay, pare-pareho kayo may asawa. Opo. Pare-pareho OFW. Itong si Ate Lea, walang trabaho kaya siya naiiwan sa bahay. Opo. Ikaw nagtitinda-tinda. Ilang oras ka Opo. nagtitinda? Mga 4 na oras lang po. Magkano kinikita mo sa bawat araw? Bali po, ang pinakamataas na po yung 8. 8 ano? 800 po. Malakas palang halo-halo, Opo. 800 pesos. 800, kulang Saan pa. napupunta yung Kulang pinagbilan pa. mo? Sa'yo, Sandaan nga lang mga anak minsan. po, sa akin pa nanghihingi ng baon, Nako, ano? sa akin kasi katulong panturin nila sa akin. Hindi, no? Kapal ng Katulong. mukha mo. Lahat, ang lahat, tingin mo sa lahat, sarili lahat mo, ginagawa katulong. ko sa inyo. Pero sa kayo, lahat sa'yo, pera. Ako. No. Magbubukas ako sa pwesto. Palabas.
malamang marami na naghahanap sa halo-halo ko doon. Ikaw naman ang mahala dito sa bahay. Sige. Tsaka ate, hindi pa naliligo yung mga bata. Palipal-kaliguan na lang din. Okay. Yan akong choice mo. Ano yan ate? Wala. Sabi ko, sige na, magbukas ka ng pwesto mo. Po yung Ilang sa taon bahay. yung mga anak ng kuya mo at ni Lea? Ilang taon? Yung panganay? Yung panganay niya po, 17 years old po, tsaka 16. Dalawa lang. Hindi, 5 po. 5. Ano, 17, 16? Ano pa yung Opo, isa? tsaka 14 years old po. 14. Susunod? 10, 10. Yung susunod? 9. 9. Naku. Bali, 5 bata at 3 anak mo, inaalagaan ni Lea. Opo. Bali, 5 anak nila ng kuya mo, yung 3 anak mo. Opo. Habang ang Yung kuya nanay mo ay niya, nagtatrabaho sa Singapore at ikaw naman ay naghahalo-halo, Opo. doon sa lugar, 3 bahay ang pagitan sa tinitiran nyo. Opo. So, ang nireklamo mo rito ay nananakit siya sa mga anak mo. Opo. Tapos inapi ang nanay mo. Anak, ba't nandito ka sa labas? Ano ginagawa mo dito? Sinaktan po kami ni Tita Lea. Ano? Sinaktan po kami ni Tita Lea. Ano nangyayari? Ate Lea! Walang hiyaan mo talaga, no? Kung ako, Agnes, tigilan mo ako, ha? Pagod ako, ha? Gusto ko magpahinga. Tumayo ka nga dyan! At sino ka naman para saktan mo ang pamilya ko, ha? Hay nako, ikaw, ha? Tigilan mo ako, tigilan mo ako. Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Lumayo ka sa paningin ko, baka samahin ka. Hindi mo man nakita, no? Ay, gusto mo sa pakikitan? O sige, tayo na naman magsakit na! Sige! Huwag ka nga naman mo! Ano? Ano? Talak ka ng talak dyan, halika! Nay! Nay! Ano nangyari sa inyo, Nay? Nay! Nay! Ano nangyayari sa inyo, Nay? Isa mo na, talak ka ng talak eh! Major pabigat daw ang sugarol na hipag na si Lea sa buhay ng pamilya ni Agnes. Imbes daw kasi na makatulong ito sa kanilang pamilya, sinasaktan pa raw nito ang mga anak, pati na rin ang ina ni Agnes. Kunahuli ko po sila ng dito ko. Ha? Naniwala kayo Magkapato sila ang kapal ng mukha mo. Huling-huli ka nga kita eh, di ba? Paano hindi makakita ang tito ko sa'yo? Dahil iksi-iksi mo manood. Wala ka na pag ibang makukuhang lalaki. Kundi tito ko pa, siguro nangangati ka na. Ate Lea, hindi na kinayanan ni nanay. Ganun talaga ang buhay. Minsan may biglang nawawala. Sabihan mo na ba ang kuya mo? Hindi pa nga po eh. Sige po, tatawagan ko na lang. Ay, isang kape din. O sige, kukuha tayo. Agnes, dapat ata wag na nating patagalin tong burol ni nanay. Ang bigat sa bulsa eh. Pero ate, marami pang hindi nakakabisita eh. Intindihin mo pa ba naman yun? Mga malalaking kamag-anak naman natin yun eh. Tawag lang ha. Walang meron ha. Ayan, babae na yan. Tinitin niya yung gamot niya. Hindi niya binili yung gamot ng nanay ko. Sa kanya pinapadala yung pera eh. Ate, may pera daw kung pinadala sa inyo si Kuya. Yung pera. Kausap ko lang po siya kanina eh. Nagpadala daw po siya sa pang-borol at mandibin. Ah, yun ba? Sorry, nakalimutan ko ha. Ah. Ito. Ito lang. Ate, kulang lang ulang ito para sa panglibing. Aba, edi yung kuya mong kausapin mo, bakit ganyan lang pinadala niya? Sige ate, salamat. Gagawan ko na lang ng paraan. Oo. Nireklamo ko yan kasi Ano, bakit ka umiiyak? ilan araw lang po kasi nililibing yung nanay ko. Nahuli ko po sila ng dito ko. Ha? Kapal ang mukha mo, huling-huli ka nga kita eh, di ba? Hindi niyo alam nandun ako sa CR? Anong ginagawa nilang dalawa ng tito mo? Na makita mo? Magkapatong po silang dalawa. Anong oras yun? Umaga, gabi?
Gabi po. Anong oras sa gabi? Mga alas 11 po ng gabi, Nahuli mo? Bakit ka Opo. nasa CR? umihi po ako Paano? sa CR. Pinagmamasdan ako Doon kung sila natutulog ba ako o natutulog hindi. sa sala po mag-iina. Hindi na lang sila naiiya. Makatabi pa yung mga anak niya. Naglalampungan siya Ba't ako doon. mahihiya? Wala naman akong ginagawa. Ay, wala lang ginagawang masama. Yes, Ano yung nakita ko? Yan pala ang ginagawa mo! Then, lumayas ka sa pamamahay ko! Hindi ka na nahiya? Nandiyan ang mga anak mo? Katabi mo ba? Nagawa mo makipaglanturan? Layas! Layas! Malas ka dito sa pamamahay ko! Layas! Ngayon din! Bilisan mo! Nagising naman ba ako mga bata? mahiya? Ako, nagising ho sila dahil sa ingay Paano na sa bunganga namin. niyan? Kahit walang Ay, ginagawa. naisip na yung mga bata, 17, 16, Ang 14. ingay niya kasi. Anong sabi at reaksyon ng mga anak ni Leia? Nung Ayaw nila sa magising akin at ibigay yung nalaman. Na, umiiyak po sila. Ano nangyari, tita? Ba't ganun, Ayaw sa akin ganyan? ibigay. Kasi ito, tinuturuan niya. Tinuturuan, wala akong tinuturo sa mga anak ko. Tinuturuan nyo, Yung nag-ugali ugali na mong hindi tama. ganyan. Bakit pumayag ka na maiwan ang mga anak mo? Dito kay Ayaw nila Agnes. sa akin ibigay eh. Kaya nga Ayaw yun ang ibigay. inaano ko. Ayaw ng mga Paano? anak mo Kahit sa'yo. nga, kahit sa text Kaya ayaw ayaw. sumama sa'yo Walang yung mga anak nagtitext mo. sa akin kasi tinuturuan niya. Hindi ko tinuturuan ng mga anak mo. Pero- Malalaki ng mga anak mo. Ay, yung kuya mo, anong sabi? Sabi po niya, wag ko muna daw ibigay yung mga bata sa kanya hanggang hindi ko siya umuwi. Dinadala mo ba yung mga bata? Ayaw ko na pumunta doon kasi pag nasilip ako sa kanila, inaaway niya ako. Paano po? Pag Eh, ayaw pumunta ko ko na siya dun yung sa bahay, away. lasing po yan, nakainom po yan. Hindi ako Paano ko nag-inom. ibibigay yung mga bata sa kanya kung ganyan Hindi ang ako nag-inom, pinapakita niya oy. sa anak niya? Agnes! Agnes! Ilabas mo yung mga anak ko! Hoy, Agnes! Aba! Pumunta ka ba talaga dito, no? Walang hiya ka? Di ka na nahiya sa balat mo at sa mga anak mo! Umalis ka dito! Ilabas mo sa amin yung mga anak ko eh! Wala akong pakialam, umalis ka na dito at huwag na huwag ka na babalik! O, sagutin mo isa-isa, Leia. Una, yung pangaapi at pananakit. Sabihanan mong babae, nung buhay pa. Hindi ko inaano Hindi yan, mo sinaktan? ko sinasampal Wag mo na yan. nga i-deny ate. Ikalawa, mag-aano. pananakit sa mga bata. Hindi ko rin yan naaminin kasi hindi totoo po yun. Hindi O, totoo. yung relasyon mo doon sa tito ni Andres. Ano sinabi sa'yo ng tito ni Andres? Ako, kasi biglaan lang po eh. Inanuhan niya ako sa upuan kasi yung upuan namin malaki. Kaya nakahiga ako doon, tapos yung mga bata sa lapag. Kaya yun, may kutsilyo yung dala-dala. Kutsilyo? Upo, tinatakot niya ako. Na ano? Oo, talaga. Kung hindi, Kutsilyo kung nga ba huwag yun? daw ako Batuta niya. sisigaw. Kasi kung Tinutok sumigaw sa'yo. daw ako, sasaksakin daw niya ako. Oo, talaga. Sinaksak ka Sabi nga niya sa ba? akin. Sinaksak ka nga ba? Sasaksakin. Baka ibang sinaksak sa'yo. Bakit po dito? Eh kung manggagahasa ang tito mo, bakit ikaw pa kaya ang pinili? Eh merong anak ang babae na mas bata. Kaya nga yun ang pinagtataan ko. Oh. Tapos, Ang sabihin mo, may sabi ko relasyon naman, kayo ng tito ko. naninira lang yan. Para pag Naninira, dumating yung kuya niya, sasabihin naninira, niya mga doon anak para ko, hinuwalay sa nandun din, akin. nandun din. Yun ang sasabihin niya. Para yung Sabihin pera niya? ng kuya niya mapunta sa kanila. Mapunta sa Ah, kanila. ganon? Yun, Sabihin kaya- mo, mapunta din sa'yo. Nandun yung mga bata, 5 eh, nasa kanila eh. Kukunin ko rin yun. Hindi kayo nahanap ng mga anak mo? Hindi ko lang alam kung hinahanap ako hanggang ngayon. Alam ba ng ayaw mga Hindi nila. ka mo? hanapin yung mga yon dahil alam mo Ayaw na niya ginawa eh. mo, Alam kasalanan ba mo. ng mga anak mo ang tirahan mo sa Fairview? Opo, alam Ba't niya. di ka kaya pinupuntahan? 17 taong gulang na Ayaw yun. naman din pumunta doon kasi Bakit? siyempre wala yatang pamasahe. Bakit hindi ka lumaban doon sa tito mo? Nung niyaya ka pa, tinahalikan ka. May kutsilyo po eh. Sabi mo, pinato mo sa lamesa. Kutsilyo. May kutsilyo. Sabi mo, pinato Hindi mo nga, sa hindi lamesa. nga namin nung una, naagaw ko. Oh. Tapos nung bali nagsasaanuhan na kami dalawa kasi lumalaban nga ako, kinuha niya uli sa lamesa Bakit yung hindi ka kutsilyo. sumigaw para Gano'ng magising kalayo? kami? Tapos bigla at pa naman ito Andiyan ang mga dumating. anak mo, ba't di mo ginising yung mga Gaano anak mo? kalayo ang lamesa? Ganun doon lang sa... po. Ganun. Oh. Ay sana ginising mo anak mo, lalaki na Kaya niyan. nga. Mga Ayoko teenager naman na din. yan. Nagising na nga eh, nung nagsigaw-sigaw na to. Depensa ni Leia, inaruga niya na mabuti ang mga anak ni Agnes pati na rin ang biyenan niya. Pero may isa pa palang reklamo si Agnes sa kanya dahil pinatulan pala ni Leia ang tito nila. Pero sa alam mo, may relasyon pa sila ni Leia. Hanggang ngayon. Siguro, nagkikita ko silang dalawa. Wala na. Wala na. Ay, ano sabi mo? Wala na. Wala na yan. Ala,
Di ba pag nawala, dating Isang meron? beses lang. Isang beses lang? O, di inaamin mo din. Sandali! Huli ka! Ayon sa nagrereklamo si Agnes, bukod sa wala nang ginawa kundi magsugal, sinasaktan pa ng hipag niya si Lea, ang kanyang mga anak at ang may sakit nilang ina. Maliban dito, pinatulan pa ni Lea ang tito ni Agnes. Ayan pala ang ginagawa mo! Layas, malas ka dito sa pamamahay ko! Depensa ng inirereklamong si Lea, inaalila siya sa bahay ni na Agnes. Bukod sa mga gawaing bahay, siya rin ang nag-aasikaso sa mga anak ni Agnes at sa may sakit niyang biyanan. Dugtong pa niya, tinakot lang daw siya ng tito ni na Agnes, kaya wala siyang nagawa kundi magpaubaya. Gagawa ka rin lang naman ng kalukuhan sana sa labas na, hindi sa mismo ayaw loob ko ng eh, bahay kasi natin. ikaw pamimintang Kaya naiya lang. sa mga anak mo, nandyan. Mintang lang kasi yan. Di sana nag-ingay ka. Mga anak, tulungan niyo ako. Ganito, ganyan, ganyan. Hindi. Nagbubulungan pa kayo? Gusto mo lang yung Sip-sip. ginagawa niya sa'yo. Ayun lang naman yung nahuli niya na parang nagkagulo kami, yun lang. Ayun Ang lang. akala niya kasi, Minsan yung lang meron na yun. sa amin nangyari, yun lang naman, isang gabi lang talaga. Isang gabi lang. Opo. Minsan lang. Yun lang talaga. Pero naging katumbas ng pagkawalay sa'yo ng mga anak mo. Eh, kasi ano na eh, bali na Na malayo. Wala. Hindi, ano nagustuhan sa niya kasi. mga bata, Sinundan kasi din ito niya. nga, Magkasama nagbunga siguro na nung sila ng gabi. gabi na yun, nung Kaya pinalayas yan na. mo. Pero sa alam mo, may relasyon pa sila ni Lea. Hanggang ngayon. Siguro, nagkikita ko silang dalawa. wala na. Wala na. Ah, ano sabi mo? Wala na? Wala na yan. Ala, wala na daw. Eh di dating meron. Di ba pag nawala, dating Isang meron? beses lang. Isang beses lang? O, di inaamin mo din. Sandali! Huli ka! Alam mo, Lea, kung totoo ang reklamo nitong si Agnes laban sa'yo, na sinasaktan mo ang kanyang mga anak na mga minor de edad, pwede kang makasuhan sa ilalim ng RA 7610 or the Anti-Child Abuse Law. Ang parusa dyan, pwedeng 6 na taon, 1 araw, hanggang 8 taon. Dahil napakasama ang nananakit ng bata. Ngayon, kung totoo na sinasampal mo yung biyanan mo nung nabubuhay pa noong 2010 o ngayon 2012, hindi pa nagpiprescribe ang offense dahil sang-ayon sa Article 92 ng Revised Penal Code, 5 taon bago mag-prescribe ang offense. Sapagkat ang penalty sa slander by deed o pananampal ay aresto mayor, maximum, ibig sabihin 4 months and 1 day to 6 months. 5 years ang prescriptive period. Pwede pa rin isampa ang kasong yon. Dito naman sa kaso na nakita ka na nakikipagrelasyon dito sa tiyuhin ni Andres at ni Agnes, kung ikaw ay may asawa, pwede kang makasuhan ng adultery sang-ayon sa Article 333 o 333 ng Revised Penal Code. At ang parusa dyan ay prisyon koreksyonal. Ang pagkakulong, 4 na taon, 2 buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Kaya tatanungin na kita, Agnes, anong gusto mo? Asunto o areglo? Areglo na lang po. Eh, ba't umiiyak ka? Nawa rin po kasi ako sa mga anak niya. Ay, yamang nagpasya ka na magkasundo kayo. Wala nang gulo, wala nang away. Ang tanong ko lang sa'yo, Agnes, payag ka pa ba na dalawin niya ang mga bata o wag na? Wag na muna ho sa ngayon po. Hintayin na lang ho niya si Kuya kasi ilan araw na lang rin po darating na po siya. Okay, tawagin na natin si Atty. Juliero para sa inyong kompromiso. Ang kaso, violation of RA 7610 o Anti-Child Abuse Law at slander by deed. Kami na nakalagda sa kasunduang ito'y napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, ipinapangako ni Lea Curtis na siya ay magbabagong buhay, aayusin ang kanyang pananamit at pag-uugali, hindi na magsusugal, at hindi muna pupunta sa bahay ni na Agnes kung saan nandoon ang kanilang 5 anak hanggang hindi dumarating ang kuya ni Agnes. Ikalawa, kapag hindi tumupad sa usapan si Lea Curtis, ay itutuloy ni Agnes ang kanyang demanda laban kay Lea. Agnes, paano mo nagawang makipag-areglo kay Lea? Kasi ina rin ako tulad niya, kaya naiintindihan ko ang nararamdaman ng isang ina.
Kaya ginawa ko yung para sa mga pamangking ko. Nagsisisi ka ba sa mga nagawa mo sa pamilya nila Agnes? Po. Kwento mo, paano ka nagsisi? Anong nararamdaman mo? Dami ko rin kasalanan sa kanila eh. Lahat ng mga nagawa ko. Yun, pero ngayon, wala na yun. Ano-ano yung mga kasalanan na yun na gusto mong baguhin? Yung pinalo ko yung nanay nila, tapos yung mga anak niya, tapos yung asawa, yung kapatid din niya. Tapos yun, pero ngayon wala na sa akin yun. Pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.